malungkot ako na umabot tayo sa ganitong punto na kailangan na nating ilabas ang lahat ng sama ng loob natin sa napakawalang kwentang Pangulong Bongbong Marcos. Kabanata ng buhay ko ay nung ako ay nagsilbi sa isang totoong Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos niyang manalo, tinawagan niya ako at tinanong ako kung gusto kong sumali sa team niya. Kilala ko siya, binoto ko siya, kinampanya ko siya, pero hindi ko siya ganon kakakilala at kilala ko ang sarili ko. Alam ko na ibibigay ko ang buhay ko pag ako'y umoo sa kanya. Kung kaya't inaral ko siya ng 8 buwan. 8 buwan bago ako umoo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na hanggang ngayon, wala na siya sa poder, pero kasama ko pa din siya at sasamahan ko siya hanggang sa dulo-dulo ng walang hanggan. Meron ako ikikwento sa inyo para maintindihan ninyo kung bakit takot na takot ang napaka-korap at napaka-walang pakialam sa mahihirap na pagpangulong ito. At ang kwentong ko ito ay tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit ko ito kinikwento? Tatakbo ba siya ulit? Hindi na. Matanda na siya. Wala na siyang lakas kung hindi para sa bayan lang. Pero bakit ba nangyayari lahat ito? Nangyayari lahat ito ang pagsusupil ng press freedom, ang paggigipit kay Pastor, ang pagpamimilit sa People's Initiative dahil takot na takot sila sa mga Duterte. Makinig kayo sa kwento ko para maintindihan nyo kung bakit. Nung kasama ko si Pangulong Duterte, tuwing kakain kami, kasama kaming lahat, sasabihin niya, ito lang ang ulam natin. Merong piniritong isda, merong sabaw, merong kanin, meron tayong prutas at may dessert. Okay na yan. Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan! Narinig ko ito paulit-ulit, halos araw-araw, at isa pa sa inuulit niya sa amin ng mga appointees niya at ang mga nasa gobyerno. Hindi tayo special, mga trabahante lamang tayo sa gobyerno. Rizal.
Pilipinas. Kayo ang pag-asa ng ating bansa. So ngayon, isinisigaw natin ang pangalan ng isang Pangulong totoong nagsilbi sa atin para hindi natin makalimutan kung ano ang totoong mukha ng paglilingkod sa bayan. Kasi ang mga nakaupo ngayon, mga buitre. So, maririnig ko sometime in the future ang pangalan ninyo na isinisigaw din ng ating mga kababayan kasi katulad ng Pangulong Duterte, kayo ay magsisilbi ng maayos, hindi nagnanakaw, simple, mababang loob, at walang asawang buitre. na leader na ito, dinala niya tayo sa bingit ng gera. Bakit? Kasi siya ay isang tuta ng ano? If you think that strong men are dangerous, you should try to see what a weak man is capable of. At yan, si Bongbong Marcos, sinisira ang Pilipinas! Teacher ko sa public service ay si Rodrigo Roa Duterte kasi isa sa itinuro niya sa atin, huwag kayong pumasok sa public service kung hindi ninyo mahal ang mahihirap kasi ang mahihirap, ang gobyerno lang ang meron sila. At ito ay hindi lang salita kay Rodrigo Roa Duterte. Isinabuhay niya ito at araw-araw nakasama ko siya sa Malacanang. Mula pagtulog hanggang sa paggising niya, yun ang nakita ko kay Rodrigo Roa Duterte. Pangulo na ito, walang pakialam sa mahihirap, lalo na. Tinanong ko nung isang gabi, sinabi ko kay Pangulong Duterte, Sir, alam niyo ba yung Laperal Mansion? Kasi doon nagpa-fashion show sila Lisa Araneta. Sabi niya, hindi ko alam yon. Hindi niya alam kung ano yung Laperal Mansion si Pangulong Duterte kasi wala siyang ginawang party-party. Hindi katulad nito. So, kinwento ko sa kanya na itong Laperal Mansion, sir, diyan nagpa-fashion show si Lisa Marcos Araneta. Hindi mo pera yan! 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 At alam nyo ba kung ano yung nakapaligid sa Malacanang? Mga nasa slums, mga mahihirap. So wala silang pakialam kung halos linggo-linggo merong fireworks na 3 minuto, bilyon-milyon
ibig sabihin nito? Wala silang pakialam. Kung nakikita ng mga kababayan nating mahihirap, itong pagpaparty nila habang sila ay hirap na sa buhay. Magkano bang bigas ngayon? 58, 60. Pero itong mga ito, no, itong asawa ng weak leader na ito, no, hindi niya marendahan ang asawa niya. Korap ng bayan, huwag mahintulutan. 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 Maraming isisisi, hindi sa Araneta Marcos. At tama lang, no? Hindi ko alam, appointments officer pala siya. At ano ba ibig sabihin ngayon sa gobyerno? Kasi nung panahon namin, ang ibig sabihin ng pwesto sa gobyerno, kung kaya ako pinag-isipan ng matagal, 8 buwan, ang ibig sabihin niyan, kargo-kargo mo ang Pilipino. Pero ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng pwesto sa Marcos administration, permiso, lisensya para magnakaw.